Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy sa kwentuhan, i-shoutout muna natin si Ma'am Shidi. Ma'am, limited lang po ang English vocabulary ko kaya Tagalog lang po. Thank you po sa suporta. Shoutout din po kina PX Mover, Fergus MacLeod, Chismosang Kapitbahay, Marnie Esperas, at si Annalyn Ebonia na pag nag-comment ay tumatangos ang ilong ko. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at nakasubaybay bagaman di nakakapag-comment. Isang chapter na lang po ang nalalabi pagkatapos ng chapter natin ngayon. Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Halos madurog ang puso ni Allen nang makita ang pagkabigla at pagkalito sa mukha ng kabiyak. Lalo na nang sa paglapit niya'y siya namang pag-urong nito. Nagmamadali siyang lumapit sa pinto upang lumabas, upang ito'y iwan at nang di na umiyak. Natigilan siya nang tawagin siya nito. Allen, mahal ko. Winika nito. Mga salitang napakatagal niyang pinanabikang marinig. Umapaw ang tuwa sa puso niya. Kinilala siya nito sa kabila ng ibang anyo. Siya pa rin ang nasa puso nito. Siya si Allen, ang tunay na Allen na nakulong sa anyo ng maestro. Ng maestrong umangkin sa kanyang anyo at nakasama ng asawa sa iisang bubong. Bilang ang anyo niya ang inagaw ng maestro sa kanya, ninakaw rin nito ang pinakamamahal niyang asawa at gagawin niya ang lahat upang ito ay mabawi. Ika-16 na kabanata, ang paghaharap. Anong kababalaghan ang nangyaring ito sa atin, Allen? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi kita pinilit magpunta sa San Martin, kung hindi kita kinulit na sumama sa matandang babae para pumunta sa loob ng gubat, kahit sinabi mo na mapanganib. Kung hindi ko pinairal ang katigasan ng ulo ko na magpagamot sa maestro na yun, hindi sana tayo nagkaganito. Patawarin mo ang hangal na babaeng ito, mahal ko. Nagsisising sabi ni Rebecca habang patuloy sa pagluha. Paulit-ulit ang iling ni Allen na nasa anyo ng maestro at saka masuyong kinabig ang asawa palapit sa kanyang dibdib. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Rebecca. Ako ang may kasalanan kaya nangyari sa atin ang lahat ng ito. Inilihim ko sa iyo na ako'y isang baog. Patawarin mo ko, mahal ko. Nakauunawang hinaplos ni Rebecca ang braso ni Allen. Lalong bumalong ang pagsisisi sa puso ni Allen. Hinayaan niyang umasa ang asawa. Pinabayaang maghintay sa wala. Naduwag siya. Natakot na mawalan ito ng gana sa isang inutil na lalaking tulad niya. Wala siyang lakas ng loob sabihin kailanmay hindi niya maibibigay ang anak na pinapangarap nito. Kaya nang sabihin nitong nagkaanak ang isang baog matapos gamutin ng maestro, ginusto rin niyang hanapin ang manggagamot at magbaka sakaling mapagaling nito. Gusto niyang magkaanak. Gusto niyang makitang masaya ang asawa habang dinadala sa sinapupunan ng kanyang punla.
Ipinagtapat niya kay Rebecca ang mga naranasan ng gabing nasa loob sila ng kuweba. Ang naging pakiramdam niya. Tumatanggi na ang isip niya, ngunit mistulang paralisado ang katawan. Sumusunod lang sa idinidikta ng maestro, kahit tinututulan ang utak niya. Nang hawakan siya ng mga tagasunod nito'y gusto niyang kumawala dahil inilalayo ng mga ito si Rebecca. Inilalayo sa kanya. Nagpumiglas siya, ngunit parang mga bakal ang mga kamay na nakahawak sa kanya. Hindi niya mabaklas. Dinala siya ng mga ito sa isang madilim na lugar na wala ni katiting na kurap ng liwanag. Ikinulong siya. Nagsisigaw siya. Tinatawag ang pangalan ni Rebecca. Hinahanap. Pakawalan niyo ako! Saan niyo dadalhin ang asawa ko? Ano ang gagawin niyo sa kanya? Paulit-ulit niyang isinigaw. Ngunit walang ibang naroon kundi siya. Pinilit niyang makalabas. Gumawa siya ng paraang makawala. Niyugyug niya ang rehas na bakal. Pinagkakasya ang katawan sa siwang upang makalabas at masundan ang asawa. Ngunit, masakit na ang kalamnan niya at ubos na ang lakas, ay hindi man lang iyon natinag. Hindi na niya namalayan kung gaano siya katagal na natiling nakaupo habang lumuluhang yapos ang magkabilang tuhod. Hanggang sa biglang nagkaroon ng liwanag. Tiningala niya ang maliit na uka sa dingding ng kuweba. Tila bintana. Kahit napakaliit, pag-asa pa rin ang katumbas noon para sa kanya. Iginala niya ang paningin. Noon niya lang napansin, may makitid na papag sa bandang sulok ng kinaroroonan niya. Iniusod niya yon. Inilapit sa dingding ng kuweba at saka tinuntungan. Tumingkayad pa siya upang makita ang nasa labas. Agad siyang nasilaw sa liwanag, kaya itinabing niya sa mga mata ang isang palad at nakita niya ang asawa. Nanlalabo pa ang paningin niya, pero alam niyang ang asawa niya ang natatanaw. Pinasalamatan niya ang Diyos dahil ligtas ito na walang nangyaring masama. Muli siyang sumigaw. Rebecca! Narito ako! Rebecca! Ngunit hindi nito narinig. Nagulat siya nang sa paglinaw ng paningin, nakita niya ang sarili sa tabi ng asawa. Hindi siya makapaniwala, kaya kinapa niya ang mukha at saka takang-takang naitanong kung kaluluwa na lang ba siya, kung patay na ba siya. Bakit nakikita niya ang sarili sa tabi ni Rebecca? Bakit kasama siya ng asawa, gayong nasa loob siya ng kuweba? Gulong-gulo ako. Sinubukan kitang tawagin, pero di mo ako narinig. Walang nakakarinig sa akin kahit anong lakas ang gawin kong sigaw. Winika ni Allen. Nanginginig ang tinig sa pananariwa ng alaalang ni sa panaginip ay di akalaing sasapitin. Hinaplos ni Rebecca ang pisngi ng asawa. Buong suyo, buong ingat. Kagat niya ang labi sa tindi ng nararamdamang habag.
Hindi ko alam na hindi ikaw ang kasiping ko sa loob ng kuweba ng gabing yun, Alin. Hindi ko alam na ibang tao pala ang nasa katawan ng lalaking pinakamamahal ko. Na hindi ikaw ang nakasama kong umuwi sa bahay natin. Na hindi ikaw ang katabi ko sa higaan gabi-gabi. Wala akong nahalata. Hindi sumagi sa isip ko na hindi ikaw ang lalaking pinagsisilbihan ko. Wala akong napansin maliban sa wedding ring na wala sa iyong daliri. I'm sorry, Ali. Hindi ko sinasadya. Pagtaksilan ka. Huwag mong sabihin yan, Rebecca. Wala kang kasalanan. Alin. Alin. Sandaling naghinang ang kanilang mga labi at saka muling nagyakap. Pareho silang napalingon nang makarinig ng mahinang katok. Hawak nila ang kamay ng isa't isa nang bumukas ang pinto. Sumilay ang ngiti sa mga labi ng dalawang pari pagkakita sa magkahawak nilang kamay. Masayang masaya rin ang leader ng mga kabataan kasama ng mga ito. Sa loob ng maraming taon ay hindi kami tumigil sa paghahanap ng solusyon upang tuluyang wakasan ang kulto sa San Martin na pinamumunuan ng tinatawag nilang maestro. Inilihis niya ang paniniwala ng maraming taga roon at sa halip na ang Panginoong Hesukristo ang dakilain, si Satanas ang pinili nilang sambahin. Isang dyablo ang lumukob sa katawan ni Rodrigo. Sinubukan siyang tulungan ng aming samahan, ngunit tumanggi siyang palayasin ang sumanib sa kanya. Buong puso niyang tinanggap ang dyablo at nagpagamit sa paggawa ng masama. Tuluyan siyang nagpasakop sa hari ng kadiliman, kapalit ng walang hanggang kabataan, hanggang tuluyang maging instrumento sa paggawa ng kasamaan, sabi ni Padre Manuel. Ang prediksyon ng mga naunang pari ay naganap na. Mula sa iyong katawan, isinilang ang anak ng diablong magbubukas ng laguksan upang muling bigyang buhay ang lahat ng kasapi sa pamayanan, upang maghasik ng lagim at kaguluhan sa buong sangkatauhan. Uunahin nila ang baryong sumunog at lumipol sa kanila, ang San Martin. Isusunod nila ang lahat ng bayan na kakalaban sa kanilang pinaniniwalaan. Wawasakin nila ang mundong nilikha ng Diyos para sa mga tao at muling bubuuin upang pagharian, sabi naman ni Padre Vicente. Humigpit ang pagkakakapit ni Rebecca sa kamay ng asawa. Nanlumo sana lamang ang anak na pinagbuhusan niya ng buong panahon at pagmamahal ay hindi pala anak ng kanyang asawa, kundi anak ng isang dyablo sa katauhan ng maestro. Ano ang gagawin natin? Paano ko mapipigilan ng anak? Si Leila, hindi magiging madali, Rebecca. Wika ni Padre Manuel. Hindi ako papayag kasangkapanin ng kasamaan, Padre. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa tunay na Diyos na hari ng langit at lupa, at hindi kay Satanas. May pananalig na sabi ni Rebecca sa dalawang pari. Malinaw na sa kanya ang lahat kung bakit nakararamdam ng takot at pangamba. Mga kampon pala ni Satanas ang kanyang mga kasama sa loob ng sariling tahanan. Sandaling naghari ang katahimikan sa loob ng silid. Maraming salamat ho sa pagliligtas sa akin, Aling Rebecca.
Basag ni Ryan sa pananahimik ng lahat. Nagtatakang napatingin dito ang ginang. Sige na, Ryan. Ikwento mo kay Aling Rebecca ang nangyari sa atin. Sabi ni May na tinanguan naman ang dalawang pari bilang pagsang-ayon. Ikinwento ni Ryan ang naranasan nilang magkaibigan ng gabing matagpuan ang pamayanan ng kulto sa gitna ng gubat. Sindak na sindak ang ginang. Pero, paano kita nailigtas? Tanong ni Rebecca. Sa nanginginig na tinig, ipinagpatuloy ni Ryan ang pagkukwento. Naglalakad po kami ni Mang Allen at nagpapaikot-ikot sa lugar na yon upang hanapin ang daan palabas nang may biglang dumating. Nakatingala siya sa langit at pinagmamasdan ng buwan. Walang takot sa kanyang muka, parang namamasya lang. Nagtago kami sa likod ng halaman, ngunit naramdaman niya kami. Tumakbo kami ni Mang Allen sa magkaibang direksyon. Ako sa may ilog at siya sa kuweba. Ilang sandali muna ang pinalipas ko bago ako sumunod sa kanya. Sa pagpasok ko sa loob, nakita kong humarap kay Mang Allen ang babaeng tinawag niyang Rebecca. Pero sandali lang ay umakmana sa pagtakbo. Pinigilan siya ni Mang Allen, pero nakapiglas at nagtatakbo palayo. Nilampasan ako ng babae na parang hindi ako nakita. Tumakbo si Mang Allen at sinundan siya. Natakot ako sa maaaring mangyari kaya sinigawan ko si Mang Allen. Mang Allen! Hintayin niyo ako! Sigaw ko habang tumatakbo na rin. Hanggang sa biglang nawala yung babae. Laking gulat namin nang mapansin namin ang mga puno at halaman sa paligid. Luntian na ang kulay ng mga yun. Hindi kagaya sa pinagmula naming lugar na puro lanta at sunog. Nagkatinginan kami ni Mang Allen. Nakalabas na tayo, Ryan! Nakalaya na tayo! Sigaw niya habang tumatalon, habang umiiyak. Nagtatalo na rin ako. Sumigaw na rin ako habang umiiyak. Sabi ko sa sarili ko, mabuti na lang at sinunday ko si Mang Allen ng habulin ng babaeng sumulpot na lang bigla sa bilang ko ang kinaroroonan naming dalawa. Nag-iiyak uli ako. Nag-iiyak uli ako sa takot nang maisip ko, paano na lang kung naiwan ako sa loob? Paano kung di ko sinundan si Mang Allen? Tinapik ni Mang Allen ang balikat ko at saka siya muling sumigaw. Maraming salamat po, Diyos ko. Salamat, Rebecca. Mahal ko. Pagtatapos ni Ryan sa kwento. Kayo po ang ipinadala ng Diyos para ituro sa amin ang daan palabas. Dahil po sa inyo, Aling Rebecca, nakalaya kami ni Mang Allen. Dugtong nito sa sinabi, habang tumutulo ang luha. Gaya ni Allen, hindi nito maiwasang maiyak sa tuwing maaalala ang pinagdaanan. Lumuluhang lumapit sina Christian, Bernie at May sa kaibigan at niyakap. Ipinagpapasalamat nilang lahat na nakabalik ito ng buhay at natagpuan pa si Allen na matagal na nilang pinaghahanap. Nakarating sa kanila ang tungkol sa mag-asawang naghahanap daw sa lumang San Martin at ang pagkawala ng mga ito. Nagkaroon sila ng masamang pakiramdam nang malamang pagkaraan ng 2 linggo'y nakabalik ang mga ito at walang tinamong pinsala. Naghinala na silang impostor ang isa sa mag-asawang nakalabas sa gubat at ang isa ay naiwan. Hinanap nila ang mga ito at natagpuan naman. Yun nga sina Allen at Rebecca. Nang magdalang tao ang ginang,
Natiyak na nilang ang Allen na kasama ng ginang ang impostor. Ayon na rin sa prediksyon ng naunang mga pari. Hinanap nila ang tunay na Allen upang maiharap sa asawa. Upang maging patotoo. Upang mapigilan ang batang isisilang nito. Kung ganon, hindi yun panaginip. Narating ko talaga ang kuwebang kinaroroonan mo. Allen, ikaw ang lalaking sinundan ko. Manghang-manghang sabi ni Rebecca nang lingunin ng asawa. Tumango si Allen at sa kamarahang pinisil ang kanyang palad. Pinag-aralan namin ang mga nangyari. Hindi namin matukoy, ngunit malakas ang kutob namin na magagawa mong pumasok at lumabas sa kanilang pamayanan. Kung bakit at paano nangyari yun ay hindi pa namin alam. Maaaring dahil ikaw ang nagsilang sa anak ng dyablo o bahagi ka na ng kanilang kulto. Hindi! Hindi ako papayag! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, Allen! Allen, tulungan mo ako! Kinabig ng tunay na Allen ang kanyang asawa. Hindi ko papayagang maisama ka ng maestrong yon sa kanilang pamayanan, Rebecca. Hindi ako papayag. Nakahanda kaming tumulong. Halos sabay-sabay na sigawan ng mga naroon. Lubhang mapanganib ang gagawin nating pakikipaglaban, sabi ni Padre Manuel. Nakahanda akong makipagsapalaran, Padre. Buo ang loob na sagot ni Allen, kasunod ng mahigpit na paghawak sa kamay ng asawa. Ituro niyo sa akin ang dapat kong gawin. Nakahanda rin ako, Padre. Sagot rin ni Rebecca. Kung ganon, kailangan nating pagplanuhang mabuti ang dapat gawin. Walang puwang ang pagkakamali. Nakasalalay sa ating lahat ang kaligtasan ng napakaraming buhay, sabi ng matandang pari. Nang matapos ang ilang oras na pag-uusap at pagpaplano kung ano ang mga gagawin, ay umuwi na si Rebecca. Kumusta ang pagsashopping niyo ni Seth? Tanong ng maestro sa nagbibihis na ginang. Hindi na kami nag-shopping. Kwentuhan at iyakan lang ang nangyari. Kumain lang kami sa labas at nagpalipas ng oras sa may tabing dagat. Sagot ni Rebecca. Naidasal niyang sana'y nasabi ng maayos ang kasinungalingan. Dahil nakatalikod, hindi nakita ni Rebecca ang pagguhit ng mapaklang ngiti sa bibig ng maestro. Mabuti naman at okay na siya. Heto ang juice mo, Rebecca. Inumin mo na. At nang makapagpahinga ka, alam kong pagod na pagod ka. Nakangiting pumihit paharap si Rebecca at tinanggap ang basong may lamang juice. Idinikit sa labi at kunwaring lumagok ng kaunti. Pagkatapos ay ibinaba iyon sa ibabaw ng lamisitang malapit sa kama. Teka lang at titignan ko kung naisarado ni Concha ang pinto sa likod. Noong isang gabi, nakalimutan niya yung isara. Sandali lang ako, Rebecca. Paalam ng maestro. Nangiti si Rebecca nang tumalikod ito at naglakad palabas.
Nang lumapat ang dahon ng pinto'y, dali-dali siyang pumasok sa loob ng CR. Ibinuhos ang laman ng baso sa toilet bowl. Pagkatapos ay humahango siyang lumabas at bumalik sa dating pwesto. Nang marinig ang papalapit na yabang, idinikit na niya ang baso sa labi. Hinintay muna niya ang pagpasok nito. Nang bumungad ito sa nabuksang pinto, tinungga niya ang baso at nagkunwang lumago. At saka nagkunwaring noon lang nakita ang dumating. Nang lumapit ito'y umakto na siyang wala sa sarili. "Halika nang mahiga, Rebecca," sabi ng maestro. Pinatay nito ang ilaw bago siya iginiya palapit sa kama. Binuhay nito ang lampshade sa gilid ng hinihigaan niya at saka siya inalalayang makahiga. Pinaghusay naman niya ang pag-arte. Pinakiramdaman niya ang pagsampa nito sa kama at ang pagbulong na ginagawa sa kanya. Ngunit nangangawit na siya sa unat na pagkakahigay, hindi pa rin lumulundo ang hinihigaan niya. Kinabahan siya nang maramdamang tila may mga matang nakatunghay sa kanya. Sumasalubong sa hangin nagmumula sa kanyang ilong ang mainit nitong hininga. Mangani-nganina niyang idilat ang mga mata upang makita kung tama ang hinala na nakadukwang ito sa mukha niya at tinititigan siya. Tama ang iniisip ni Rebecca, ang maestro. Nagliliyab ang mga mata habang pinagmamasdan ang mukha ng babaeng alam niyang gising. Habang pinanonood ang paggalaw ng mga talukap sa mga mata ng ginang. Rebecca, Rebecca, kung alam mo lang na ang Diyos na itinapon mo'y ordinaryong Diyos lang, ay hindi ka na sana nahihirapan ng ganyan. Ang pagtutulog-tulugan ay ipinagpatuloy naman ni Rebecca sa kabila ng paninigas ng leeg. Tinitignan niya ako. Kailangan magmukha akong nahihimbing. Sa naisip ay pinadalas niya ang pagtaas-baba ng dibdib at nagparinig ng mahinang paghilik. Patulog ka ng mahimbing, Rebecca. Kakailanganin mo ang lakas sa pagsapit ng bukas. Anas ng maestro sa sarili at saka nahiga. Natuwa si Rebecca nang maramdaman ang paglundo ng hinihigang kutsyon. Nanatili siyang gising habang binabalikan sa isip ang pagkikita nila ng tunay na alin at ang naging usapan nila kasama ng mga pari at mga kabataang sundalo ni Jesus. Pagkaraan ng ilang oras, narinig na niya ang paghihilik ng maestro. Nakakaramdam na rin siya ng antok. Papahulog na siya sa pagtulog nang maigtad. Naalala niya ang punyal na ipinadala ng mga pari sa kanya. Malapit na nilang isagawa ang ritual. Ang pagsapit ng ika-6 na pagkukulay dugo ng luna sa ika-6 na araw ng ika-6 na buwan ay paparating na.
Ang krusipihong punyal na ito na pagmamay-ari ng unang paring Venator, ang tanging patalim na lalagos sa puso ng dyablo. Ingatan mo ito, Rebecca. Ito ang gagamitin mo para wakasan ang lahat. Tuluyan nang nawala ang antok ni Rebecca nang tila marinig ang paalalang iyon ng pari. Maingat siyang bumangon at dahan-dahang umalis sa kama habang ang mga mata ay hindi inaalis sa lalaking katabi. Napigil niya ang paghinga nang gumalaw ito. Nakahinga na lang siya nang tumagilid ito patalikod sa kanya. Tulog pa rin. Hindi na siya nagsuot ng sapin sa paa at patingkayad na naglakad. Lumapit siya sa antigong aparador kung saan nasa ibabaw ang bag na pinaglagyan niya ng punyal. Maingat niya iyong kinuha. Ang balak niya'y ilipat ang punyal sa ilalim ng kutsyong hinihigaan niya. Siya ang naglilinis at nag-aayos ng kanilang silid, kaya maitatago niya yung mabuti. Napakunot ang noo niya nang matuklasang wala ang punyal. Nasaan yun? Imposible namang ibinaba ko lang kung saan. Dito ko yun inilagay, sa loob ng bag. Hinalughog niyang mabuti ang bag at halos baliktarin na. Sa sobrang kaba ay nabitiwan iyon at nahulog sa sahig. Ibig umahon ng puso niya sa lalamunan dahil sa nerbiyos na nararamdaman. Agad niyang nilingon ang asawang impostor. Nahimas niya ang dibdib nang makitang nakatagilid pa rin ito. Tulog pa rin. Sinubukan niyang balikan sa alaala kung saan nailagay ang hinahanap, habang sige pa rin sa kasasalat sa loob ng bag. Naani mo magkakasya sa bulsa ang may kalakihang patalin. Natigilan siya nang may makapa sa maliit na bulsa, sa sikretong bulsa ng bag niya. Hindi pa man nakikita, ay alam na niya kung ano ang bagay na yon. Ang wedding ring na orihinal na kapares ng suot niya. Alin? Anas niya. Muli niyang isinuksok ang singsing sa bulsa at itinuloy ang pagkapa sa bag. Natigilan siya nang may maramdamang nakatayo sa may likuran niya. Ito ba ang hinahanap mo, Rebecca? Naigtad siya at mabilis na nilingon ang maestrong nagsalita. Hindi. Nahihintakutan niyang sabi nang makitang hawak nito ang krusipihong hinahanap niya. Saan mo to nakuha, Rebecca? Tanong nito habang nilalaro ang talim ng punyal. Napaurong siya nang maglakad ito palapit sa kanya hanggang sumayad ang likod niya sa antigong aparador. Inilapit nito ang mukha sa mukha niya at saka sinabing, "Kanino mo to gagamitin? Sa akin ba? Ha, Rebecca? Sa akin ba?" Nagliliyab ang mga mata nito sa galit. Umusod pa ito palapit sa kanya. Iniangat ang punyal kung saan ang duloy nakaumang sa tapat ng kanyang dibdib. Katapat
binuksan na niya. Hindi na niya muling makikita ang tunay na asawa. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Narinig niya ang paghagunot ng hangin papunta sa kanya. Hayan na! Ngunit hindi sumayad sa kanyang balat ang dulo ng patalim. Bagkus, bumaon iyon sa makapal na kahoy na kanyang nasandalan. Dumilat siya nang maramdamang may nakadikit sa pisngi niya. Napalunok siya ng matiyak na iyon nga ang krusipihong punyal. Gasinulid lang ang pagitan sa mukha niya. Isa kang hangal, Rebecca. Ang gusto ko'y makasama ka sa aming pamayanan at gawing reyna sa itatatag kong kaharian. Mamamatay na muna ako bago mangyari ang gusto mo. Ilanman ay hindi ako sasama sa isang diablong tulad mo. Wala kang paghaharian dahil ang Diyos na tunay na hari, ang may lalang ng lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan. Siya lang ang nag-iisang Diyos. Hindi ka magtatagumpay, 10 ng iyong mga alagad. Nagtagis ang bagang ng maestro. Magsasalita pa sana ito nang biglang tumilapon ang katawan ni Rebecca at sumalpok sa dingding. Nilingon ng maestro ang may kagagawan sa nangyari. Gaya ng inaasahan, si Leila ang nakita nitong nakatayo sa tapat ng pintong nakabukas. Kuyom ang mga palad at nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Rebecca. Gamit ang lakas ng isipan, pinaangat nito ang katawan ng ina upang muling ibalibag. Tumigil ka! Pigil ng maestro sa balak gawin ng anak. Ngunit ama, ang balak niya'y patayin ka. Huwag mo akong pangunahan, Leila. Ibaba mo si Rebecca. Ngayon din! Labagman sa kaloobay, walang nagawa si Leila, kundi sundin ang ipinag-uutos ng ama. Nagpupuyos naman sa galit si Concha. Muli na namang nasaksihan kung paano pangalagaan ng maestrong sinasamba ang babaeng kinamumuhian. Mamaya na tayo mag-usap. Iwanan niyo na kami. Nakayukong naglakad palayo sina Leila at Concha. Hindi na maganda ang ikinikilos ng iyong ama, Leila. Dahil sa babaeng iyo'y nalilimutan niya ang tunay na dahilan ng ating pagparito. Narinig mo naman ang kanyang sinabi. Gagawin niyang reyna si Rebecca. Sa kahariang dapat ay para lamang sa iyo. Ipagsasama siya sa ating pamayanan, ikaw ang nararapat mamuno. Taglay mo ang kapangyarihang higit sa aming lahat. Kailangan pa ba naming mamili ng Panginoong paglilingkuran? Sa pagitan ng isang sampid at nagbukas ng lagusan? Nasa iyo ang lahat ng karapatan, Leila. Papayagan mo bang magkaroon ng kahati? Nagtagis ang mga bagang ni Leila. Nakangingilo ang nililikhang tunog ng pagkikiskisan ng mga ngipin nito. Hindi ako papayag, Concha. Maliban sa akin, wala nang ibang makakatabi sa luklukan ang aking ama. Kahit ikaw pa! Bulong nito. Dahil natuklasan na ang pakikipag-ugnayan ni Rebecca sa mga pari, ikinulong na siya sa basement ng bahay. Iniwanan siya ng maestrong abala na sa pakikipagpulong sa mga bagong kasaping nakalap. Mga taong nalinlang, kapalit ng kahilingang natupad. Sa pagpasok naman sa paaralay, si Concha ang naging kasama ni Leila. Kinabahan si Teacher Suzette nang hindi na makita si Rebecca. Hindi siya makali kung kaya pinuntahan ang ginang.
Lalong tumibay ang hinala niya nang makitang saradong-sarado ang bahay nito. At ayon sa napagtanong ay hindi pa raw nakikitang lumabas. Hindi na siya bumalik sa paaralan. Nang umagang iyon, sa bahay ampunan siya dumiretso at ipinagbigay alam sa dalawang pari ang natuklasan. Dahil sa masinsinang pag-uusap kung ano ang dapat gawin, hindi nila namalayan ang paglapit ni Allen at hindi sinasadyang napakinggan nito ang pinag-uusapan nila. Naikuyom nito ang mga palad. Nagtagis ang mga bagang. "Nariyan ako, Rebecca. Nariyan ako," winika nito. Hindi na nag-aksaya ng oras at humahangos ng umalis. Patungo sa tahanang naging pugad ng kanilang pagmamahalan. Pugad na kailangan nitong protektahan.